Hello guys, good afternoon or good evening or whatever time it is sa lugar nyo. Ako dito si Mark. As always, I'm a Filipino, a person with disability and visually impaired. So, react lang ako doon sa nakita kong video sa YT na lineup ng Gilas Pilipinas sa Philippine Basketball Men's Team para sa dating Asian Games. Hindi ko pa nakita yung women's team Para sa akin, I think I kinda like it. Kaso may kulang Kulang ng shooters. Of course, Terrence Romeo shooter, walang problema dun. Pero aside from Terrence, wala naman masyado makitang tagang super gunner na malakas ang bitaw talaga na Tsaka, miss ko lang dun siguro sa lineup na yun, more, not really is, hindi ko papipili ng isa pang big na pwedeng ilagay sana is si AJ Edu. Kaya nasabi ko nun sa sarili ko, mali ang discarded din ng kampo ni Kai Soto na pinipilit na maglaro siya sa NBA D-League or sa Summer Leagues. Like, if every year a great player, if ever you want to reach the NBA, sana bumuhos ka talaga ng FIBA basketball sa Pilipinas gagawin. Tumubos ang galing mo. Dahil tiyak na hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong scouts ang nandun. Lahat ng teams may scouts dyan dahil nandun ang mga pinakamagagaling na players sa buong mundo, hindi lang sa Amerika. Yung naglaro lang naman sa NBA Summer League, mostly nandun sa Amerika nakabase yung mga magagaling sa Europe, magagaling sa Asia, makikita ba nila doon? Hindi. Kaya World Cup, taon-taon na yun na natapat na nandito pa sa Pilipinas, doon pa dapat all in, hindi sa hindi sa Summer League. Pero sino ba naman ako, di ba? May manager ka naman na nagpaplano sa'yo, may group ka na nakataya para sa career mo. Good luck din daw. So, pero sa akin I still like Edu kasi even before na umuo si Kayo, naging okay na yung nila is okay na si Edu nung naglaro sa World Cup. Sayang, sana sumama din siya dito sa Asian Games. Malaking bagay ito na mapapalaban sila ng gusto. So, sino ba sa tingin ko siguro mayroon ako personally na hindi ako masyadong sa laro pa ito sa lineup na yan. So, pero titingnan din natin. I'm glad na nakabalik si Calvin Aguera tsaka si Terrence. Yung dalawang yun, wala kang kahanapin sa tapang ng dalawang yun. Talagang laban niya, wala silang pakialam kahit sino ka. Papatol yan. Kung patole yung dalawang yan, ilang problema. Hindi buhaya. Si Terrence minsan mag-dribble pero madiskarte pa rin kumpara mo sa kanila. Ang dami kasing pero sa akin kulang pa rin isang shooter saka isang point guard na mga Bolic. May height si Bolic kahit na nung just sa World Cup, sabi ko sayang si Bolic, bakit hindi si Bolic ang sinama? Bakit nga ba? Siguro yun ang preference ni Coach Chat, hindi natin siya masisi, pero with Team Cone, Coach Team, I think knows what he's doing with the lineup. Marami siyang bigs ngayon na kaya niyang mix and match. So si tawag dito, yung dalawang hindi masyadong dyan pero mas maganda yung lineup niya para sa akin. Mas magiging maganda yung combinations pwede niyang gawin dito sa lineup na kaysa sa naging lineup nila sa World Cup. Para sa akin lang po yun kaya nga sana nga mangyari maulit na yung pagpanalo laban sa China dito. Andiyan naman si JB, si Kabayan, kayang-kaya niyan. Madiskarte si Kabayan, hindi tupang, iikot ang bola tiyak, hahanap siya ng kung sino mas magandang tumira at papasa niya. Kailangan mo tumira ng tres, si Terrence, kailangan mo ng mag-disrupt sa kalaban mo, pasok si Calvin. Kahit na may edad na si Calvin, alam mo lalaban niya kahit pa paano. Burst ball, kaya mo 3-4 minutes, 5 minutes, palit, diba? Enough yan. Junmar, siguro sana nga makagalaw na sila ng gusto ko lang makita yung lineup na yan, and hopefully manalo Pilipinas.
Laban Pilipinas. Good luck and shalom.